Ito, natatawa ko dun sa mga ulalong mga dilawan, sa mga pinklawan, mga loyalista. Why? Kasi may sinabi si Robin Padilla Opo. na ako ay naniniwalang tama naman. Sabi niya, yun pala ang gusto ng Senado as an impeachment court. Buksan na lahat ng accounts Lahat na, natin. oo. Kasi sabi niya, gusto niyo pala transparency. Ang tagal ko nang may mga panukalang batas Tapos na ayaw. nagbibigay ng mas malawak na transparency sa lahat ng mga public officials. Yun. We have to note na noon pong panahon ni Pangulong Duterte, ang unang ginawa po niya ay inisyu niya yung Executive Order number 1 providing transparency sa executive branch of government. Diba? Yung Opo. freedom of information. Nai-open na. Oo, kaya lang syempre, since Pangulo siya, hindi naman niya saklaw ang lehislatura at ang hudikatura, hindi niya pwedeng sabihin, oy, pati kayong mga mahistrado at mga huwes, o pati kayong mga senador at miyembro ng House of Representatives ay buksan nyo. Hindi niya pwedeng pag-utusan yon kasi nga Okay. sa separation of powers, bagamat ikaw ay Pangulo. Opo. Pero sa executive branch, take note mga kasama, ang unang ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay naupo, Opo. nag-issue ng executive order ng freedom of information. Si Marcos Jr. ang unang ginawa niya noong siya ay naupo, ay inabolish niya, tinanggal niya ang Presidential Anti-Corruption Commission, yung PACC. Oh. Oo, tinanggal niya. Nakikita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Bago, transparency kayo ng transparency. Yung iba ayaw kayo. naman, di ba? Oo, etong isa, pag-upo, dapat transparency. Oh. Yung isa, pag-upo, dapat walang Presidential Anti-Corruption Commission. At baka masangkot yung mga kakampi ko dyan. Ayun lang. Hanggang Yun ngayon, lang. nangyayari pa rin yun. Pagkatapos, itong mga ulalo, akala mo kung sinong mga mayayabang. Ay, happy 2,000 live viewers sa DCAR YouTube. Alam nyo, nilalait nyo si Robin. Si Robin, ang puso niya ay nasa tamang lugar. Ayun. Kesa kayo, mga walang puso. Nilalait nyo si Robin at si Robin nagsasalita. Tama. Si Lito Lapid, kakampi nyo. Tahimik lang. Walang salita, hindi yun ang laitin nyo. At least ito, kaya naniniwala kayo hindi sa sinasabi, yung kanyang sinisweldo ay talagang pinaghihirapan niya kesa Komite de Silencio. Bihira. Hindi, attorney, uso ngayon, no talk, no mistake. Mahirap yun. Hindi pwede yun sa Senado. Yun yung ibig sabihin nila. Paano yung anak ni Amy? Di ba? Sabi mo, no talk, no mistake. No talk. Manotok di ba, yun. dito na manotok. May Manotok, talk yun. no mistake. Yan. Manotok, mano mistake. Mano mistake. Depende yun. Di ba Yan. naman, oo. Ah. Ang laitin nyo, yung isang abogadong kakampi nyo, Nagsasalita, that every time he opens his mouth, he subtracts Yes. from the sum total of human knowledge. Ayos yun, Kung ano-anong sinasabi. Ayan. Ayan na. Yun ang sinasabi ni Robin. Sabi lang naman niya, maging patas tayo. Tama. Pabubuksan nyo. Lahat. Buksan Buksan na. natin. Tayo. Buksan natin. Patay sila Diba? dyan. Yung iba Lahat ng ayaw. accounts natin, buksan natin. Di ba? Oh. Bago, yung ibang nagre-reklamo na Ayaw naman. ito daw ay matagal, tedious, alam nyo, 2 tao lang ang nagre-reklamo na ito ay marami daw mga manifestation, maraming argumento. Ang unang-unang mga nagre-reklamo dyan, yung mga walang alam sa trial, na ang napapanood na trial sa telebisyon at saka pelikula lang. Yun. Hindi po ganun ang trial. Ang trial po hindi nananalo at natatalo sa
isang manifestation, isang witness, isang dokumento. Cinematic po yung alam nyo eh. Hindi po Ayun. ganun yun. Ang tunay na trial, unti-unti po yan. Parang bahay yan. Ha? Brick by brick, stone by stone. Ayun. Pundasyon muna, bago floor, bago pader, di ba? Haligi. Aha, apo. Oo, bago bubong, kisame, bintana, yan. Oh. Hindi pwede yung pagbagsak. Ano yung prefabricated? Oh. Oh, yun ang una nagrereklamo. Ayun. Na gusto nila, parang telebisyon, parang teleserye ang pinapanood nila, hindi legal proceedings. Nakakainip po talaga ang legal proceedings. Ang pangalawa na nagrereklamo na bagamat abogado, hindi naman mga trial lawyers. Mga corporate lawyers naman bago naging pumasok sa public service. Yun Katulad lang. ni Frank Drilon. Oh, corporate lawyer yan eh. Hindi naman naglitis yan eh. Oh, Hi. Happy 2,500 live viewers sa Thank you. DCAR. Salamat Di ba po. si Drilon? Corporate lawyer yan. Kaya ang pinagmamayabang niya, yung Revised Corporation Code daw. Siya ang principal na may akda. O, puro korporasyon lang yan. Iba yun. Yan ang gumagawa ng malalaking korporasyon. Siya ay abogado ng mga malalaking korporasyon. Opo. Oo. Walang pinoprotektahan yung karapatan ng pangkaraniwang tao. Ayun. Puro mayayaman, puro mga oligarchs. Opo. O yan ang experience niyang si Frank Drilon. Bakit ba pinagsasalita pa sila? Yung mga yan? Hayaan sila magsalita. Demokrasya tayo eh. Oh, gusto nila magsalita, may bahala sila sa buhay nila. Di ba time consuming yun? Naghahabol nga tayo ng Kaya oras nga, eh. ganun po talaga. Ano pang ginawa ni Drilon tungkol sa legal profession? Yun. Di ba, noong siya ay miyembro ng gabinete, yung kanyang asawa na si Violeta, gustong maging national president ng Integrated Bar of the Philippines. Wow. Oh, 'di ba? Yes. Anong ginawa niya? Ginamit niya yung mga yung mga tauhan ng kanyang tanggapan. Okay. Pati yung mga gamit ng kanyang tanggapan para mangampanya, umikot-ikot yung si Violeta. Yun ang ginawa niya. Ginawa niyang politika ang IBP. Samantalang dapat yan non-partisan. Ayun. O anong ginawa ng Supreme Court? Sa sobrang na-iskandalo ang Supreme Court sa pinagkagagawa ni Frank Drilon, pinawalang bisa yung pagkapanalo ni Violeta Drilon. Talaga? Oo! Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Hanapin nyo sa SCRA. Yung INRE Violeta Drilon, yung IBP. Dapat Nandiyan yan. dapat Nakita nyo may kung ano ganyan, pinagagawa ni na Drilon. Huwag nang maulit, no? Oo. So yun ang ginagawa niyan. Wala naman trial experience siya kaya naiinip yan eh. Ayun. Malalaking kumpanya ang kanyang pinag-abogaduhan. Opo. Pagkatapos, na-appoint na sa gobyerno ni Pangulong Cory Aquino. Yan ang experience niyan sa legal profession. Ayan na. Then, naging senador na. Yun They should ang nangyari dyan. understand. Oo. Kaya yung sinasabi niyong very tedious, ganyan po talaga, due process. Kailangan marinig ang lahat ng panig. Ano bang gusto kasi nila? Gusto nila, konting usapin lang, magbotohan na. Pwede ba yun? Ay, halatang-halata naman kayong mga dilawan ayaw nyo nang dumaan sa proseso Gusto nyo, convicted agad. Dahil diba? marami sila siguro. Yan ang pinaglalaban. Kaya nga. Tingnan natin. Ayaw na nilang ilatag yung ebidensya. Ayaw din nilang marinig yung ibang panig. Gusto nila sila na lang. Sila na lang. Si Erwin Tulfo nga nagrereklamo sila. Ang dami daw manifestation. Puro kengkoy ang manifestation Matindi Wala yan. sinasabi. Oo, parang wala sa Senado. Diba? Kaya nga. Matindi. Ang isang Diba? Erwin Tulfo. Yan. Pambihira namang Grabe. buhay ito. At mabuti nga at nagkaroon yan at etong krusada ni Robin Padilla na magkaroon ng greater transparency ay na umangat na naman, napag-usapan na naman. Kasi nung panahon ni
Pangulong Duterte, tinry na niya yan eh. Opo. Di ba? Walang pumansin. Tinry na yan na magkaroon ng Freedom of Information Bill. Walay. Ngayon, walay pa rin. Anong pinag-atupagan ng mga kongresista? Ayun, yung flood control projects. Opo. 5,500 daw. Wala naman. Hindi naman mahanap. Mga 5,500 na pangungupit. Hindi. Yun ang masakit. Oo. Hindi totoong flood control. Ay, naku naman, oo. Yan. Di ba yung Freedom of Information Bill, wala na nangyari. Yan ang mga walang nangyayari kasi ayaw ng mga kongresista. Ha? Yang Anti-Dynasty Bill, ang tagal din yan. Yang Freedom of Information Bill, ang tagal na yan. Baka patagalan talaga, attorney. Oo, self-interest kasi. Katulad niya, si Terry dito, natatawa ko. Sabi niya, tututukan na daw ngayon, hindi yung maliliit na isda, kundi yung mga balyena. Balyena. Balyena, ito, kasi hindi maganda yung kanyang analogy. Di ba kasi ang balyena, wala namang galit sa balyena eh. Di ba Wala. natutuwa nga tayo sa balyena eh. Entertainment yan. Oo, saka ang balyena, ang kinakain lang yan, yung maliliit na shrimp, yung tinatawag na krill. Oo. Hindi naman matakaw ang balyena. Yung mga plankton, yan ang kinakain ng balyena. Hindi matakaw. Ang tawag dyan filter feeder. Ayun. Pinifilter nila yung maliliit na organismo sa dagat, yun ang kinakain nila. Ayun. Gusto nyong habulin ng balyena, nakakatuwa ang balyena. Yung mga buhaya, yun yung habulin. Yun na nakakabwisit. Bukod sa sama na itsura. Di ba, Walang balyena, kabusugan cute yun ng buhaya. At kumakain ng tao yun. Pumapatay ng tao. Di ba? Yes. Ba't hindi yun nakabulin? Kinalimutan nila yung buhaya. Yung balyena inaatupag nyo, wala namang ginagawa yung balyena. Ayun Lalangoy-langon lang yun sa deep sea. The ba? Dive. Yun ang intensyon para makalimutan. Nag-spout. Yun nga. Kaya nga, may balyena pang nanalaman kayo. Yung buhaya. Wala pang isang congressman na pinangalanan na mga kontratista na nadedemanda. Puro amba. Magkakampi. Kampihan Kasi talaga. mag-ambassador gusto mag-amba. Oo. Pwede. Sige. Puro amba.